Praise the Lord. Praise God. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at nais kong mag-usap tayo ng isang kaisipan at ang ating pag-uusapan ay isang katanungan, mga kapatid. Ang tanong na ito ay, how do you treat Christ? How do you treat Christ? Paano mo tinatrato si Kristo? Puntahan natin ang gagamitin nating teksto. So, pinaupo ko kayo dahil medyo mahaba itong ating babasahin. So, hango po sa aklat ng Luke chapter 7, starting from verse 36 hanggang sa pagpapatuloy hanggang sa last verse ng chapter 7 ng book of Luke. Sabi rito, kung aking babasahin at ating pakinggan ang senaryong ito. So ito po ay sa Luke chapter 7 verse 36. Babasahin ko sa Tagalog. At sabi rito, at ipinamanihik sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumaing kasalo niya, at siya pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang malaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungkwento. Ang tinutukoy dito ay nagdala siya ng isang vial. Yung vial ay isang maliit na sisidlan na kinaroroonan ng pabango. At sabi rito, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro puno ng ungkwento, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinahagka ng mga paa at pinapahiran ng ungkwento. Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang may bayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang paghatol mo. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapot dinilig niya ang aking mga paa ng mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapot siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapot pinahiran niya ng ungkwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinapatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapot sa pinapatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, pinapatawad ang iyong mga kasalanan.
At ang mga kasalo niyang nakaupo sa dulang ng pagkain at ay nagpasimulang magsabi sa kanyang sarili, sino ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Panginoon, magpala sa mga salita ng Diyos nating binasa. Sa oras na ito, as I have said sa ating paksang pag-uusapan, ito isang question, isang katanungan, how do we treat Christ? Paano natin tinatrato si Kristo? Dito sa talinghaga, hindi ito talinghaga, ito'y pangyayari, ito actual na pangyayari sa ating Panginoong Hesus. Siya ay inanyayahan ng isang Pariseo. Alam niyo, ang Pariseo ay inilarawan ito ng ating Panginoon sa Luke chapter 18 na siya'y nanalangin mayroong 2 taong nanalangin sa templo ng Diyos. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay publikano. Ang Pariseo siya ay masyadong tiwala sa mga matutuwid na bagay na kanyang ginagawa. Yung katwiran na kanyang ginagawa ay kanyang pinagmamalaki. Samantalang ang publikano ay ito yung mga tax collector, yung mga maningil ng buwis. At dahilan sila ay involved sa pera, then most probably ang buhay ng ganitong tao ay makasalanan dahilan siya ay minsan ay ng daraya at gumagawa ng ilang mga bagay. Ngunit doon sa talinghaga ng ating Panginoon, ang Pariseo ay nanalangin at sabi niya, Panginoon, Diyos, ako'y nagpapasalamat sapagkat ako ay nabubuhay, na matuwid. Hindi ako katulad ng taong ito. Hindi ako makasalanan. Sabi niya, gumagawa ko ng mabuti, nagbibigay ako ng 10 bahagi, tumutulong siya at ilang pang mga bagay. Samantalang ang publikano, ang tax collector ay sa malayo ay dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. At sabi ng ating Panginoon, ang lalaking ito na nagpapakumbaba sa kanyang puso ay bumalik siya sa kanyang bahay na siya ay inaring ganap ng Panginoon. So makikita natin na ang mga Pariseo ay kilala sila sa pagtingin sa kanilang sarili na sila ay malinis, matuwid. At sa senaryong ito na merong isang Pariseo na nag-anyaya sa ating Panginoong Hesus. At mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi napakahirap anyayahan. Amen? Ang ating Panginoon hindi siya napakahirap anyayahan. Sa kabila na ang Pariseong ito, o rather ang ating Panginoon ay alam niya ang mga bagay na mangyayari at magaganap. Alam niya ang mga magiging kaganapan. Dahilan ng ating Panginoong Hesus throughout His ministry ay bago pa siya lumunsad sa isang araw ay siya'y nananalangin sa Ama at siya ay pinapatnubayan at inaakay at kung saan siya paroroon. Then, dito sa pangyayaring ito, ay pumaroon siya sa bahay ng isang Pariseo at nang siya'y makarating doon, alam niyo mga kapatid, ang isang bagay na kapansin-pansin dito, ang ating Panginoong Hesus ay nakapasok na hindi man lamang napansin ng Pariseong ito. At hindi niya welcome ang ating Panginoong Hesus. Naalala ko kung pwede nating mabasa ang isang paksa na ating kapatid Barbanham, The Unwelcome Christ. Yung paksang ito na The Unwelcome Christ ay ginamit niya yung text na ito. Ginamit niya yung pangyayaring ito sa ating Panginoong Hesus. So, ang ating Panginoon ay dumating doon at alam niyo ba, dahilan si Simon na Pariseo ay masyado siyang abala doon sa kanyang mga sabi natin mga colleague niya, mga ka-level niya, mga
kapwa niya Pariseo, dahil yun naman talaga ang nangyayari. Sabi pa nga ng kasabihan, the same feather flocks together. Kung yung sila ay nagsasama-sama, mga Pariseo ay nagsasama-sama, then may mga panahon naman na yung mga makasalanan ay nagsasama-sama rin. So, marahil sa panahon ito, ang Pariseo ay abala at kausap niya ang kanyang mga kolig na mga kapwa Pariseo. At dumating ang ating Panginoon na hindi niya namalayan o kung anuman, kung hindi man niya namalayan o kanyang sinadya na hindi niya pansinin ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay umupo sa isang bahagi doon sa bahay ng Pariseong ito. At alam nyo, nang ang ating Panginoon ay dumating sa isang lugar, ay hindi mo siya pwedeng itago. At ang balita ay nakaalam sa buong syudad na yon na si Jesus ay naroon sa bahay ng isang Pariseo. At doon sa syudad na yon ay merong isang babaeng ano ang kanyang kalalagayan? Isang makasalanan. At ang kanyang, ang tinutukoy kapag ang babae ay sinabing makasalanan, ay masasabi natin marahil ang babaeng ito ay isang prostitute, isang walang dangal na babae. At sa ganitong paraan ay nang mabalitaan niya ang ating Panginoong Hesus na naroon, ay karakas siyang nagpunta doon sa bahay ni Simon na Pariseo. At alam nyo, makikita natin kung paano niya pinahalagahan ang ating Panginoong Hesus. Paano niya pinahalagahan ang ating Panginoon at paano niya tinreat ang ating Panginoon sa panahong ito. Bago siya pumunta doon sa bahay ni Simon na Pariseo, ay wala siyang ibang pwedeng dalin at kinuha niya ang pinakamahal na pabango na marahil dahilan sa klase ng kanyang trabaho, kung sabihin natin sa ganung bagay, ay meron siyang isang klase ng pabango na pinakamahal. At alam niyo, minsan napag-usapan natin na yung merong isang pabango na ginamit sa ating Panginoon. Ito'y magkaibang senaryo, hindi yun parehong pangyari. Ito ay bago siya ipako sa krus, bago siya ipagkanulo ni Judas Iscariote, ay merong isang Maria na nagbuhos ng pabango habang siya'y nasa bahay ng isang taga-Betanya, at binuhusan ng kanyang ulo at humalimuyak ang pabango sa panahong yon. At merong isang lalaki na nagngangalang Judas, isa sa kanyang disipulo, na nagsabing, sayang yung pabangang yon. Yung ganyang klase ng pabango ay pwedeng ibenta ng 300 dinari. Alam nyo ba na ang 300 dinari ay napakalaking halaga sa panahong yon? Para mabigyan ko kayo ng idea kung gaano kahalaga ang 300 dinari, ay ang sweldo ng isang manggagawa, ng laborer, isang araw is 1 dinari. So, ibig sabihin, yung 300 dinari ay pwede na itong halos isang taong sahod na ng isang ordinaryong, isang obrero, isang laborer. So, makikita natin na ganun kamahal ang mga klase ng pabango. At marahil sa ganitong klaseng uri ng pabango ang dinala ng babaeng ito sa paanan o sa ating Panginoong Hesus. At habang ating Panginoon ay nandoon sa pinakadulang o sa lamesa at siya ay naroon, ay pumunta siya sa gawing likuran. At doon sa gawing likuran niya ay ang babaeng ito ay nagpasimulang lumuhod at umiyak sa paanan ng ating Panginoon, at ang kanyang luha ay bumasa doon sa paa ng ating Panginoon. At habang nababasa ang paa ng ating Panginoon,
ay pinahiran niya, kinuha niya ang kanyang mahabang buhok at ginawa niyang pangpunas doon sa paa ng ating Panginoon na binasa ng kanyang luha. At pagkatapos niyang basain, punasan ng kanyang buhok, ay kinuha niya ang isang vial o isang maliit na sidlan ng pabango at kanyang binuksan at kanyang ibinuhos sa paanan ng ating Panginoon. And that time, ang amoy ng pabango ay kumalat doon sa buong silid, sa buong bahay, na ito ay tumawag ng atensyon ng bawat taong naroon sa lugar, sa bahay ni Simon na Pariseo. At ang lahat ng atensyon ay binatak sila papunta doon saan nang gagaling yung mabangong amoy na yun. Yung mabangong samyo ay dinirect sila papunta doon sa isang pangyayari na merong isang babaeng nakaluhod at binubuhusan ng pabango ang paa ng ating Panginoon at umiiyak. At lahat sila ay na-draw ang attention doon sa babaeng yun. At ang lalaking si Simon na Pariseo ay nagsabi, kung alam ng taong ito, kung siya ay propeta, dapat alam niya ang klase ng babae na humihipo sa kanya. Alam niya na ang babaeng ito, kung siya ay propeta, dapat alam niya na ang babaeng ito ay isang makasalanan. So ibig sabihin, ang babaeng ito ay hindi lihim ang kanyang pagkatao. Hindi lihim ang kanyang uri ng buhay. Kilala siya sa lugar doon. At ang si Simon na Pariseo ay nagsabing, kung siya ay propeta, dapat alam niya ang klase ng babaeng ito. So, dahilan, alam niyo ba, bilang Pariseo, ang mga Pariseo ay kapag hindi sila dumadaan sa libingan, sa mga sementeryo, dahilan hindi pwedeng sumayad yung kanilang mga damit doon sa nicho sa sementeryo, dahilan kapag sila ay nadumihan, sumayad ang kanilang damit, ilalagay nila ang kanilang sarili na marumi sa loob ng maghapong yun, sa loob ng araw na yun, at sila ay kinakailangan maglinis. So, sa mga makasalanan ay hindi rin sila nakikisama. At ganoon ang kanilang, ganoon nila in-exclude ang kanilang sarili. Ganoon nila inihiwalay ang kanilang sarili sa mga makasalanan. Kaya ang sabi nila sa oras na yun, kung ang taong ito ay propeta, alam niya ang ginagawa, ang babae na humihipo sa kanya. Ngunit mga kapatid, alam niyo ba na ang ating Panginoon ay nakagabasa ng puso at isip ng tao? Maraming pagkakataon nating mababasa sa banal na kasulatan na habang sila'y nagsasalita sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, ay nababasa ng ating Panginoon, nalalaman niya ang kanyang pag-iisip. Dahilan, ganun yung kalalagayan ng isang sabihin natin, ng isang anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na ang kanyang espiritu ay ganun kasensitibo na kahit ang puso at haka ng isang tao ay nagagawa niyang malaman at mabasa. At habang nagsasalita ang lalaking ito sa kanyang puso marahil, si Simon ay nagsasabi ng ganun, ang ating Panginoon ay nagpasimulang nangusap at tinawag ang atensyon ni Simon na Pariseo. Sabi niya, Simon, ako'y merong itatanong sa iyo. Sabi niya, merong isang mayaman at meron siyang dalawang nagkautang sa kanya. Ang isa ay nagkautang ng 500 dinari, samantalang yung isa ay 50. So makikita niyo na ngayon, based dun sa pagtataya na ang 1 dinari ay sweldo ng isang ordinaryong manggagawa, ay ang kanyang utang ay napakalaki. Ibig sabihin,
halos hindi niya ito kayang bayaran kung siya ay sumusweldo lamang ng isang denaryo, isang araw. So, yung kanyang sweldo ay hahatiin pa niya para sa kanyang pagkain at ilang pang mga bagay at kanyang pangailangan. So, talagang imposibleng makabayad ang taong ito na nagkaroon ng utang. At sabi niya, at meron naman na isa na merong 50. So mas mababa ng kaunti sa kanya. Pero yung 50 dinari ay malaki pa rin ito. So, at sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, nang ang dalawang ito na may utang doon sa lalaking mayaman, nang hindi nila kayang makabayad, ang ginawa ng lalaking ito na nagpautang sa kanila ay kapwa sila pinatawad sa kanilang mga utang. Ngayon sabi niya ang tanong ito, sino sa dalawang ito ang iniisip mo na magmamahal ng labis doon sa kanya na nagpatawad ng kanilang mga utang? Mabilis na sumagot si Simon at sinabi niya, sa aking palagay, yung nagkautang ng malaki ang siyang magmamahal ng malaki sa kanya. At sabi ng ating Panginoon, tama ang iyong hatol. At sabi niya, ang babaeng ito ay kanyang binalingan. Sabi niya ng verse, dito sa verse 44, sabi niya, turning toward the woman, siya ay bumaling doon sa babae. At kanyang sinabi, nakikita mo ba ang babaeng ito? Sabi niya, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na naukol sa aking mga paa. Sabi niya, pumasok ako, hindi mo ako binigyan ng tubig. And usually, mga kapatid, ang paraan ng pag-welcome ng isang Hudyo sa kanyang bisita ay bigyan siya ng tubig at hugasan ang kanyang paa. So kung siya ay ordinaryong tao ay yung mismong nag-anyaya sa kanya ang maghuhugas ng paa. So bilang pagtanggap sa kanya doon sa kanyang bahay. At kung siya naman ay merong mayaman, ay meron siyang mga katulong na maghuhugas ng paa para sa kanyang bisita. At sabi ng Panginoon, dumating ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na panghugas sa aking paa. Datapot ang babaeng ito, ay sabi niya, ay kanyang binasa, dinilig ang aking mga paa ng kanyang luha at kinuskus ng kanyang buhok. Sabi niya, hindi mo ako hinagkan. Hindi mo ako, yung halik ay pag-welcome sa isang bisita. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapot siya, ang babaeng ito, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi siya humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako, sabi niya, hindi mo ako binigyan ng langis na pampahid sa aking ulo. At yun ang paraan ng pag-welcome at pagpapakita doon sa isang bisita na mahalaga at importante sa kanya. Sabi niya, datapot, hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapot, pinahiran niya ang aking mga paa ng pabango. Sabi niya, ngunit datapot, pinahiran niya ng agwento ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo. So makikita natin paano ang babaeng ito ay kanyang tinrato ang ating Panginoon. Gaano siya kahalaga para sa babaeng ito. Gaano kahalaga ang ating Panginoon samantalang ang lalaking Pariseo ay hindi niya ganon welcome ang ating Panginoong Hesus. Kaya't sabi niya, ang babaeng ito, bagamat siya ay makasalanan, ay pinapatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umiibig ng malaki. Alam niyo, kapag
makikita mo sabihin natin, makikita mo ang palatandaan ng umiibig, kagaya ng pinapakita ng ating Panginoon. Yung ganitong klaseng pagbibigay niya, yung halaga ng pabango na dinala ng babaeng ito, marahil ito ay pinag-ipunan niya, pero kanyang binasag, kanyang ibinuhos sa isang iglap lamang para sa ating Panginoon. Ito'y katulad ng ginawa ng babaeng si Maria sa ulo ng ating Panginoon na ibinuhos. Siya ay hindi nang hinayang, kanyang ibinuhos ito sa ating Panginoon dahilan pinakita niya na gaano kahalaga ang Panginoon para sa kanya. Kaya dito, kanyang sinabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinapatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. So dahilan ang tingin ng babaeng ito sa ating Panginoon, then mga kapatid, makikita natin yung response ng ating Panginoon, ang siya ay dahilan ng tingin ng lalaking Pariseo sa kanyang sarili. Wala naman akong kasalanan, ako'y malinis, ako'y maayos, nagbibigay ako ng ganitong mga bagay, ginagawa ko ang kautusan, at kagaya nga ng lumapit sa ating Panginoon, tinanong niya, anong dapat kong gawin? At sabi niya, ganito, ganyan. Sabi niya, lahat ng sinasabi mo ay ginagawa ko na, at ganun ang kalalagay ng Pariseo. Ngunit sabi niya, ang babaeng ito ay pinapatawad ng kanyang malaking kasalanan, yan ang dahilan, siya ay umiibig ng malaki sa akin. Now, makikita natin mga kapatid, ginamit ko ang senaryong ito para dalhin naman sa bawat isa sa atin. Ang babaeng ito ay pinakita niya paano niya pinahalagahan ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ngayon, alam natin na hindi na natin ito magagawa ang ganitong paraan sa ating Panginoon. But, merong isang, sabihin natin, ngunit para sa atin, ano ang ating paraan ng pagtrato sa ating Panginoong Hesus? Ano ang gagawin nating pagtrato sa Kanya? Well, alam nyo, ang ating Panginoon ay wala na sa pisikal na kalalagayan. Alam natin yan. Wala na siya sa pisikal na kalalagayan. Ngunit, ang ating Panginoong Hesus ngayon ay nasa anyong spirito. Can I say amen to that? Siya ay nasa anyong spirito. At ngayon, kung paano natin papahalagahan ang ating Panginoon, ay ito ay sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa Espiritu Santo. Paano natin pahalagahan ang Espiritu natin, Panginoon? Tingnan natin para bigyan ko kayo ng ilang mga kaisipan para maintindihan ang ilang mga bagay. Ang ating Panginoong Hesus ay nangusap ng ganitong bagay sa John chapter 14. Sa John chapter 14 ay sabi rito ng ating Panginoon, ito'y sa panahon na siyang gabi bago siya ipagkanulo, bago siya dalhin, hatulan, at bago siya ipako sa krus. Sabi niya sa chapter 14 verse 16 ng Book of John, sabi rito, sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper. Sa wikang Tagalog, sabi niya, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. So sabi niya, siya'y dadalangin sa Ama upang kayo'y bigyan ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo, sumama sa inyo. Dahilan sa panahong ito, ang ating Panginoon ay aalis
At iwan niya ang mga alagad. Ngunit siya ay nagsabing, ako'y dadalangin sa Ama upang kayo ay bigyan niya ng ibang helper, ibang mga aliw, na siyang sa inyong palagi magpakilanman. Sabi niya, verse 17, ito'y sa bakatwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Ang espiritu ng katotohanan ay ito yung banal na espiritu. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoon na siyang ng banal na espiritu. That is the Spirit of truth. Ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo. Ba? Siya'y nakikilala ninyo dahilan sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So ang tinutukoy niya ay ang espiritu ng katotohanan ay hindi kilala, hindi tatanggapin ng sanlibutan sapagkat hindi na siya nakita ni nakikilala man, ngunit ang kausap niya sa oras na yun ay ang kanyang kanyang 12 o ang kanyang 11 alagad. At habang kausap niya ang 11 alagad na ito, sabi niya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, siya'y kasama ninyo. So tinutukoy niya ang kanyang sarili. Siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Next verse. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Now mga kapatid, makikita natin, ang ating Panginoong Jesus ay umalis sa mga alagad, umalis pagkatapos ng kanyang pagkapako sa krus, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Pagkatapos sa ang 40 araw ay lumipas, siya ay umalis at umakyat sa langit, ngunit 10 araw ang nakalipas, dumating ang banal na espiritu sa mga alagad. So, ngayon ang tinutukoy niya na espiritu ng katotohanan ay walang iba, ay siya, si Kristo na nasa anyong espiritu. Do you get my point, brothers and sisters? It is now Christ in spirit form. Si Kristo ngayon ay wala siya sa pisikal na kalalagayan, but siya ay nasa anyong espiritu. At sabi dito, I will not leave you as orphans. I will come to you. I will come to you. So, bibigyan natin ng pansin ng ilang mga bagay. Sabi ng verse 19, sabi ng Tagalog, kahit kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan ng mundo. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa verse 20, sa araw na yon, sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Now mga kapatid, makikita natin ang tinutukoy ng ating Panginoon ay siya na babalik sa anyong espiritu. And in fact, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan ng si Saulo o si Saul na siyang number 1 persecutor ng church sa kanyang panahon. Ito ay sabi natin somewhere in mga 40 to 50 AD na nang si Saulo, that later on, bago siya naging si Pablo, ay si Saulo siya na siyang persecutor ng church, ng iglesia. Siya ang umuusig ng ganitong pananampalataya na tinatawag na ang daan. So habang siya ay kumuha ng pahintulot sa mga saserdote, sa mga
saserdote doon sa lugar ng Damascus upang maging legal ang kanyang gagawin na paghuli sa mga mananampalataya kay Kristo, ay kumuha siya ng pahintulot na pwede niyang dakpin, pwede niyang hulihin, pwede niyang kaladkarin, pwede niyang ipakulong, to the extent na pwede niyang ipapatay ang sinuman. Dahilan, by virtue of breaking the law of Moses. Dahilan sa kanilang pagsuway sa kautusan ni Moses at siya'y nagngangalit at nagagalit dito sa ganitong klaseng pananampalataya. But somewhere along the way, habang siya ay nakakuha na ng pahintulot galing doon sa Damascus, at nang siya ay nasa daan, ang sabi ng chapter 9 ng Book of Acts ay ito. Verse 1, habang si Pablo, anong sabi yan? Now Saul is still breathing. Acts 9, verse 1. Now Saul is still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Went to the high priest. Next verse, verse 2, at sabi ng Tagalog, at siya humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, ay maging mga lalaki o babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. The next verse, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y napasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya sa kanya, sino ka baga, Panginoon? Anong nakita ni Saul? Sabi rito, habang siya'y as he was traveling, it happened that he was approaching Damascus. And suddenly, a light from heaven flashes around him. Isang liwanag ang siyang sumilang sa kanya. At ang liwanag na ito ay siyang bumulag sa kanya at bumagsak siya sa lupa. At nang siya ay walang makita, siya'y nagtanong at pagbagsak niya sa lupa, nakarinig siya ng tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At siya'y sumagot, at siya'y nagtanong, sino ka baga, Panginoon? At ang malinaw na sabi ng tinig ay sumagot sa kanya, at sinabi niya, ako'y si Jesus na siyang iyong pinag-uusig. Ngayon ang ating Panginoon ay wala na sa physical na katawan, kundi siya ngayon ay nasa anyong espiritu, at siya nakita ni Saulo ng liwanag. Alam niyo ba na ang description ng banal na kasulatan, Book of 1 John chapter 4, if I'm not mistaken, or chapter 1, God is light. God is light. And in Him is no darkness at all. So, sa isang aklat ng Book of Psalms, ay nagpakita ng ganitong bagay. Pinakita roon sa aklat ng Psalm 106 verse 48. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Or hindi, ang tinutukoy ko ay isang verse dito sa Book of Psalms. Isa sa bahagi ng salmong ito ay pinakita niya ng ating Panginoon ay nananahan sa liwanag. Sabi ng 104 verse 2. 104 verse 1, bless the Lord, O my soul, O Lord my God. You are very great. You are clothed with splendor and majesty. Ikaw ay nasasaplutan ng karangalan at ng
paghahari. At sabi niya, verse 2, covering yourself with light as with a garment. Binabalot mo ang iyong sarili ng liwanag na kagaya ng iyong damit. Stretching out the heavens like a tent. So, ginagamit ko ang mga bagay na ito upang makita at ipakita, mga kapatid, that the Holy Spirit, si Jesus ngayon ay nasa anyong spirito. Wala siya sa pisikal na kalalagayan, siya ay nasa anyong spirito, at ang Espiritu Santo na dumating sa mga mananampalataya ay si Kristo mismo. Meron ba tayong ganitong pagkakilala ng ating tinanggap na Espiritu ay hindi lamang kung anong klaseng Espiritu, ito'y siya mismo na nasa sa iyo. Siya mismo na nasa sa atin. Si Kristo mismo. At ang katulad, at ang nilalarawan ito ay katulad ang bawat isa sa Book of Acts chapter 2, nang dumating ang Espiritu Santo ay tila baga ang apoy ay nahati at pumunta sa bawat isa. So ibig sabihin, ang bawat isang mananampalataya ay merong bahagi o sukat ng Espiritu ng Diyos. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Ang ating Panginoon ang siyang kabuuan. Si Jesus ang siyang kabuuan. Ngunit ang bawat isa na tumanggap ng Espiritu ng Diyos ay merong bahagi ni Kristo. And that's the reason, ang bawat isa na merong bahagi ay merong particular na function na ginagawa, dahilan yung bahaging yun na ibinigay ng Espiritu ng Diyos, yun ang nag-empower sa Kanya, yun ang nagbibigay ng lakas sa Kanya para mag-function siya doon sa katawan ng ating Panginoon. Yan ang dahilan, mga kapatid, merong tinatawag na kaloob ng Espiritu Santo. Ng bawat mga mananampalataya ay merong kaloob na ibinigay sa kanila dahilan sila ay part ni Kristo. At ang Espiritu ng Diyos na naroon sa kanila ay bahagi ng Espiritu na may sukat. Kay Kristo ay walang sukat, pero sa bawat mga mananampalataya ay isang bahagi ng sukat. Now, mga kapatid, do you realize na ang nariyan sa iyo, ang tinanggap mo na Espiritu sa bawat isa ng mga mananampalataya ay si Kristo mismo. Ngayon, ang tanong ay, paano mo tinatrato si Kristo? Wala siya sa pisikal na kalalagayan, ngunit siya ngayon ay nariyan sa iyo. Amen ka sa amen to that. Siya ay nasa iyo. This kind of sabihin natin, aral o doctrine ng mga doctrine ng ating Panginoon ay binigay sa mga apostol, ay ito ang bagay na pinakamahalagang uri ng aral na tinanggap, na pinakamahalaga sa pananampalatayang Kristyanismo. Ito ay si Kristo na nananahan sa bawat isa sa atin. At mga kapatid, alam niyo ba ng ating tinanggap, sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 16, ay pinakita ni Paul dito sa kanyang pangungusap, ay sinabi niya, verse 15, ang ating tinanggap ay hindi spirito ng pagkaalipin, kundi spirito ng spirito ng pagkukupkup bilang anak. Spirito ng ikaw ay ina-adapt.
yung Espiritu na tinanggap mo ay siyang, kumbaga pa dito sa ibabaw ng lupa, ay adoption document, adoption paper. Ang iyong tinanggap na Espiritu ay patunay na ikaw ay ginawang anak ng Diyos. So, gaano kahalaga ang Espiritong ito na ating tinanggap? At gusto kong maintindihan natin, mga kapatid, alam niyo ba, ang Espiritu Santo ay hindi siya hangin. Ang Espiritu Santo ay hindi hangin. Ang Espiritu Santo ay hindi kung anong bagay na pwedeng magpa-excite sa isang tao. Well, tingnan natin, ano ba ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo, mga kapatid, balikan natin yung chapter 14 ng book of John. Sabi ng verse na yan, allow me to basahin ito sa Big English. I will ask the Father, sa verse 16, I will ask the Father, and He will give you another comforter, another helper, that He may be with you forever. Now, gusto kong kunin yung salita dyan. I will ask the Father that He will give you another helper, that He may be with you. Yung salitang ito na salitang He, yung salitang dyan na He, ang tinutukoy dyan ay, ibig sabihin, hindi siya bagay. Gusto kong makita natin, hindi siya bagay, hindi siya kung anong klaseng puwersa lamang. Ginamit yung salitang He. Kapag sinabing He, ay pinapakita rito na meron siyang, pinapakita yung parang meron siyang person. Siya'y person. Siya hindi bagay, hindi siya thing, siya ay person. Ibig sabihin, meron siyang personality. Dahilan, alam niyo ba, ibig sabihin, dapat natin itrato ang ating Panginoon na kagaya ng pagtrato natin sa tao. Ulitin ko, ang dapat na pagtrato natin sa ating Panginoon ay kagaya ng pagtrato mo sa tao. Dahilan, pinakita ng Banal na Kasulatan na ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, ay nagigrieve. Ano yung nagigrieve? Nalulungkot. Nasasaktan. At makikita natin sa ganitong bagay. So, ginamit niya yung salitang, He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him, or ito ang ating Panginoon, or known Him, but you know Him because He abides with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Hindi ko kayo iiwang ulila. Ako ay darating sa inyo. So makikita natin, mga kapatid, hindi natin dapat itrato ang ating Panginoon na siyang Espiritu Santo na kung kagaya ng kung ano lamang. Dapat natin siyang itrato higit pa kaysa kagaya ng isang person, isang tao. Kapag ang kasama mo sa bahay ay dahilan ang kasama mo sa bahay ay tao,
Siyempre pa, ititreat mo siya kagaya ng tao. Kakausapin mo siya, i-respect mo siya, bibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Well, minsan nga, pag tayo ay merong mga pet lover, pag nakasalubong mo yung alaga mong aso, hello! Ang cute-cute mo naman. Well, mga pet lang to, di ba? Pero kapag ikaw ay tinitreat mo ang isa sa mahal mo sa buhay, paano mo siya pinapahalagahan, di ba? I hope you got my point, brothers and sisters. So, ang ating Panginoon ay dapat nating maintindihan, siya ay nananahan sa bawat isa sa atin. How many believes that? Ang sabi rito, that He may abide with you and will be in you. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19, verse 20, ay sinabi niya sa pangungusap na ito sa kanyang mga alagad, after giving them the commission, sabi ng verse 20, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always. I am with you always. I am with you always. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, turo ninyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ako'y kasama ninyo palagi. So makikita natin ang tinanggap nating Espiritu Santo, ang siyang nananahang Espiritu. Ang siyang indwelling Spirit sa bawat isa ng mga mananampalataya. At yan ay nasa iyo, kasama mo. Hallelujah. Kasama mo. Higit pa yan sa parang yang asawa na mula nang kayo ikasal, araw at gabi kasama mo siya. 24 hours a day, o kung 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year. Hindi siya hihiwalay sa iyo. But how do you treat? Kung paano mo tinatrato ang isang tao, dapat ganun ang ating trato sa Espiritu ng Diyos na narito sa atin. Merong isang mangaral na aking napakinggan, at dahilan sa kanyang sobrang binigay niya ang kanyang sarili sa ministry, at siya ay nag-evangelize, siya ay aalis sa kanilang bahay ng Monday at iwanan niya ng panggastos ang kanyang asawa at pupunta siya sa mission, babalik ng Sabado, then mag-church, then aalis uli ng Monday at balik sa mission. Dumating ang panahon, yung kanyang asawa ay nagsumbong na doon sa kanyang nanay. Sabi niya, ayaw ko na, hindi ko na kaya ang ganitong klaseng buhay. Ako'y parang walang anuman. At siya'y kinausap na ng kanyang biyanan yung mga ngaral na ito. Alam niyo, dahilan hindi niya tinatrato ang kanyang asawa bilang asawa. Iniiwan niya lang at masyado siyang ganun na nagbibigay ng halaga sa ministry at dahil parang sa kanya ay tama, ngunit tinuwid siya ng Panginoon. Pinakita ang tamang order ng Scripture. Sabi niya, ang tamang order ay ito, ang Diyos, ikaw, ang iyong asawa, and then ministry, at ang mga anak. So pinakita niya
na ganito ang bagay. So ibig sabihin, may mga pagkakataon na sabihin natin, ang ating minsang pagtrato sa ating Panginoon ay kumbaga minsan kailangan natin siya kapag tayo ay nasa problema. Parang isang bagay lamang ang pagtrato natin sa ating Panginoon. Kailangan natin siya kapag tayo ay merong mga suliranin. Kapag wala ng mga suliranin, lahat ay smooth, then nakakalimutan natin siya. Pero mga kapatid, how do we treat Christ in our life? Paano natin siya tinatrato sa ating buhay? Ngayon mga kapatid, because of this technology sa ating panahon, alam ko lahat tayo guilty sa ganitong bagay. Minsan, paggising natin sa umaga, ang minsan kinukuha natin kagad ay ang cellphone. At ating tinitingnan ang mga messages. Sa ganitong bagay, mga kapatid, ay hindi natin natitreat ang Panginoon na pangunahin sa ating buhay. Tama ba mga kapatid? Kahit di kayo magsalita ng amen, tayo ay minsan guilty sa ganyang mga bagay. Ngunit, ngayon, paano natin tinatrato si Kristo? Maring sabihin niya natin, hindi ako katulad ng Pariseo. But sometimes, ay merong mga ganitong mga bagay na pangyayari. Mga kapatid, kung ang cellphone ay, alam natin ang cellphone ay bagay lang yan. Diba? Bagay lang yan. Pag nabagsak, nasisira. Pag naluma, nasira, itatapon na. Bagay lang yan. Pero minsan ganun yung pagpapahalaga natin sa ating sa mga gamit na yan. Ngunit, ang ating Panginoon, hindi siya thing, hindi siya bagay, siya ay person. At dapat siya ay pahalagahan kagaya ng person, kagaya ng tao. At higit pa, at dahilan sabi ng ating Panginoon, dapat mong ibigin siya ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong kalakasan mo, at buong ikaw ay ibigin mo siya. So, sa ganitong bagay ay naniniwala ako na napakahalaga ang ating pagtrato sa ating Panginoon. Dahilan ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. Balikan natin ang chapter 14. Alam niyo ba mga kapatid na kung paano natin siya papahalagahan, ay garon din niya naman papahalagahan ang bawat isa sa atin. Ang sabi ng verse, John chapter 14, ang unang verse ng verse 15 ay nagsabing, verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig niyo ako, ay gagawin ninyo ang aking mga utos. Now, ang pag-ibig na ito, ay hindi lamang ito sinasabing, alam ng Diyos ang nasa aking puso. Alam ng Diyos ang nasa aking puso. Well, ang isa sa pagpapakita ng pag-ibig ay hindi lamang ang damdamin. Yan ay naniniwala akong mahalaga. Pero isa sa pinapakita rito, sabi niya, kung iniibig niyo ako, gagawin ninyo ang aking mga utos. Ang kanyang mga salita, ang pagtupad dito ay siyang pagpapakita ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Sabi rito ng ating Panginoon,
Verse 21, puntahan natin, nabasa natin yung mga verse kanina. Verse 21, He who has my commandments and keeps them, it is he, the one who loves me. And he, ano sabi dyan? I'm reading verse 21. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and will what? Disclose myself to him. Sino mang umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya ibigin ko. At ako ay magpapakahayag sa kanya. Ibig sabihin, ang mga bagay, ang mga lihim na bagay ay aking bubuksan sa kanya. Ito ay pagpapakita ng lumalagong relasyon ng Panginoon at ng isang mananampalataya. Well, ang paglago ng relasyon sa Panginoon at sa mananampalataya ay hindi lamang ito basta binibilang ng taon. 10 years na ako, 20 years na ako, 30 years na ako. Well, ang lumalagong relasyon sa Panginoon, ito ay pinapakita sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtrato mismo ng mananampalataya sa ating Panginoon. At ang kanyang pagtrato ay magiging daan ng paglalim, paglago ng relasyong ito. Well, mga kapatid, maring pwede kong sabihin na ang isang, sabihin natin, long-distance relationship ay hindi ito maganda. At ito ay hindi humahantong sa paglago ng relasyon. Taon lang minsan ang bumibilang, pero ang relasyon ay hindi ganon na nagiging matingkad, sabihin pa natin. Pero ang lumalagong relasyon sa pagitan ng ating Panginoon at ng mananampalataya ay hahantong ito sa isang kalalagayan. At sabi niya, ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Yung salitang yun na may mga bagay siyang i-disclose. May mga bagay siyang bubuksan na hindi niya ito binubuksan sa iba. Kaya nagtanong ang isang Judas, hindi ito ang Iscariote. Sabi niya, Panginoon, bakit ikaw ay magpapakahayag sa amin at hindi sa sanlibutan? Sabi niya sa verse 23, ang sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, kung ang sino man umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Magiging tahanan at permanenteng residente. Na mga kapatid, tingnan natin ang bagay na ito bago tayo. So, ang ating Panginoon, ang ating tinanggap na Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, dapat natin itong itrato hindi kagaya ng bagay, kundi kagaya ng persona. Na sapagkat, alam niyo, ang ating Panginoon ay ang Espiritu ay pinapakita na meron siyang damdamin. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 30. For
verse 13 ng Book of Ephesians. Ano sabi dito? And grieve not. And grieve not the Holy Spirit of God. Yung salitang grieve dyan, ay pinapakita rito na nalulungkot, nalulumbay, napipighati. Well, kagaya ito kagaya na ito ng tao na ating kasama, na kapag meron tayong nagawa sa Kanya, nalulungkot siya. Meron pang isang bagay na pinapakita. Yung to grieve or sorrow, to distress, to grieve, sorrowful. So yun yung bagay na pinapakita ng banal na kasulatan. So, kung tayo ng mga mananampalataya, then paano siya nalulungkot? Paano siya nalulumbay? Well, kapag ang kanyang anak ay nagpapasimulang hindi lumalakad ng ayon sa kanyang sakdal na kalooban. At isa pa sa pinapakita rito, pinakita niya sa chapter 4 ng verse na ito. Pinakita niya ang mga bagay na nagpapalungkot sa Espiritu Santo. Taas natin. Sabi ng verse 25 sa verse 24 sa Tagalog. Sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at ng katotohanan. Kaya nga, yung pagkatakwil ay pag-aalis sa atin. Pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap sa isa't isa. So isa sa nagpapalungkot sa Espiritu ng Diyos ay kapag ang isang mananampalataya na merong Espiritu ng Panginoon ay hindi nagsasabi ng totoong bagay. Yung pagsisinungaling ay pinakita rito. Sabi niya, pagtakwil sa kasinungalingan, magsabi ang bawat isa ng katotohanan. Next verse 26. Magalit, sabi niya, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Hindi binabawal ang pagkagalit, pero sa iyong pagkagalit ay huwag mong pabayaan na ikaw ay dalhin nito sa pagkakasala. Ang ating Panginoon, nagalit siya doon sa dahilan may mga taong nagbebenta ng ginawa nilang bahay kalakal ang bahay ng Panginoon, papalo niya sila, tinaob. Pero paano ang tao nagkakasala kapag meron ng mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig na hindi na nararapat? Pwede siyang magalit dahil ang isang maling bagay ay dapat ituwid at dapat hindi sang-ayunan at ituwid ang bagay noon. Pero ang lumabis na magsalita ng hindi na nararapat ay magdadala na upang Espiritu ng Diyos na nasa iyo ay malungkot at malumbay, because supposed to be ang isang mananampalataya ay hindi sila mangungusap ng ganitong bagay. Mga galit, huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Yan ang sabi niya, huwag ninyong bigyan ng puwang, lagyan ng daan ang dyablo. Next verse, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw pa, bagkus magpagal, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa mga nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikakatibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig.
So yung salitang lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya, it can grieve the Holy Spirit. Makakapagpalungkot ito. So kung alam mo na ang iyong kasama ay ayaw niya ng ganitong mga bagay, then siyempre pa, ikaw ay gagawa ng paraan para hindi siya malungkot. Hindi siya malumbay. Hindi mo gagawin ang mga bagay nito. Ito yung pagpapakita ng iyong pag-ibig sa Kanya. Kundi may biyayang lalabas para sa mga nakikinig. Next verse. Ito na yon. At huwag ninyong pigatiin, huwag ninyong palumbayin, huwag ninyong palungkutin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Verse 31. Ang lahat ng kapaitan. Yung kapaitan, ito yung galit at puot ng isang tao laban sa isang tao. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, yung pag-alipusta ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Magmagandang loob kayo sa isa't isa at mga mahabagi, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya nga magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. So ito yung isang bahagi na pinapakita natin. Huwag mo siyang palungkutin. Huwag mo siyang palungkutin, kundi iyong alam kung ano yung sabihin natin, kung ano yung bagay na ayaw niya at gusto niya. At upang lumago pa yung ganitong klaseng relasyon at lumalim at magkaroon ng ibayong bagay, ay gawin mo na hindi mo siya palungkutin at palumbayin. Isang bagay na binibigyan natin ng pansin sa bagay nito. Ang Espiritu ng Diyos ay pinakita rin ito. So meron itong yung sabihin natin, ang ating mga ginagawa, yung mga gesture natin, mga kapatid, ay ito ay ina-appreciate or hindi ginugusto, at ito'y pwedeng makalungkot at makapagbigay kaluguran. Yung mga salita na lumalabas sa atin, yung mga minsan mga gesture natin, at yung mga paraan ng approach natin, pwede itong sabihin natin, isang verse ang aking babasahin sa Book of Hebrews. Book of Hebrews, chapter 4. Sa verse 15 ng Hebrews chapter 4, ang pang 14 ay pinapakita ang ating Panginoong Jesus ay, nasa sa atin. At ang ating Panginoong Jesus, it doesn't mean na siya nasa atin ay wala na siya sa sangkalangitan. So pinapakita rito, siya nasa atin, ang kanyang bahagi ng Espiritu ay nasa atin. At the same time, siya ay ating high priest of our confession. At sabi rito, siya ay yamangang tayo mayroong may isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa Kanya. You know, ang ating pananampalataya, ang ating confession, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, ito ay pwedeng magbigay lugod
sa Panginoon at pwede rin itong makapagpigati sa Kanya. Kapag tayo ay mangungusap at magpapahayag ng pananampalataya, ito ay nakalulugod sa Kanya. At alam niyo ba, merong isang lugar sa panahon ng ating Panginoong Hesus na sila ay hindi naniniwala sa ating Panginoon. Alam niyo ba na ang lugar na yon ay hindi siya nakagawa ng himala sa lugar na yon dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. So, their faith and their doubt, it can affect. Ito'y nakaka-apekto sa paggawa ng Espiritu ng ating Panginoon, sa Kanyang pagdaloy. So meron pang isang, bago ko puntahan mamaya yung isang bahagi, tutuloy ko muna to. Sa verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita rito na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi bato, hindi kahoy, hindi pilak, hindi ginto, hindi tuod, na walang damdamin. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay merong damdamin. Kasi amen to that? Meron siyang damdamin. Hindi siya, sinabi ng banal na kasulatan, hindi siya kagaya ng mga Diyos-Diyos na may mata na hindi nakakita, may pakinig na hindi nakakarinig, merong kamay na hindi na iuunat, may paa na hindi kayang tumayo. Pero ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang Diyos na yan ay nananahan sa atin, ay pinakita rito na siya ay pwedeng mahabag at pwede natin siyang mahipo sa pamamagitan ng ating damdamin. Naalala ko, mga kapatid, nang si Samson ay tanungin ni Delilah tungkol sa kanyang kalakasan at ayaw niya magtapat. Later on, nagdrama si Delilah. Sabi niya, kung mahal mo ako, dapat sasabihin mo sa akin ang iyong sekreto. At dahilan si Samson ay mahal si Delilah, sa kabila na siya ay gustong lokohin lamang, nadala si Samson sa kanyang damdamin. But brothers and sisters, ang Diyos ay higit na bagay. Dahilan, pwede nating, yung ating nararamdaman ay pwede nating may pahayag sa Kanya. Sa anong paraan? Sa paraan ng ating mga pananalangin. Amen ka sa amen to that. Pwede nating maipahatid sa Kanya ang ating mga damdamin, ang ating mga kalalagayan. At sabi ng banal na kasulatan, siya ay hindi maaring hindi mahipo sa ating mga, sabi ng wikang Ingles, for we do not have a high priest who cannot sympathize. Yung salitang sympathize ay makadama ng habag at awa sa kalalagayan ng isang tao. So brothers and sisters, gusto kong makita nating mga mananampalataya, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Hindi bato, hindi pilak, hindi kung anong bagay lamang siya, hallelujah, ay buhay. Meron damdamin, nakakakita, nakakadama, at nahahabag at naaawa, at siya'y gumagawa sa bawat mga mananampalataya. Merong isang verse sa banal na kasulatan na nagsabing, do not grieve the Holy Spirit and do not quench the Holy Spirit. Alam nyo, ako'y nagbibigay ng malabis na bagay sa ating personal na ating mga buhay at paglilingkod. At
Gusto kong maintindihan ng mga mananampalataya ang araw-araw nilang buhay paglilingkod sa Panginoon. Na ang kanilang buhay, ang buhay natin ay hindi lamang Huwebes at Linggo na tayo'y nasa gawain at doon natin sabihin ang Panginoon ay nasa aming kalagitnaan. Well, wala man tayo sa gawain, nandun man tayo sa ating mga tahanan, nandun man tayo sa ating mga trabaho, well, ang Panginoon ay kasama pa rin natin. At ang Panginoon ay dapat pa rin nating i-treat kung paanong tinatrato natin siya dito sa loob ng bahay pananambahan, ay ganun din ang ating mga dapat na pagtrato sa Panginoon sa loob o sa labas man ng gawain. Dahilan siya ay ating kasama. At siya ay, alam nyo, merong isang lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan na tinawag siyang lalaking lumakad na kasama ng Diyos. Hanggang sa kanyang paglakad sa loob ng gaano katagal, 300 taon siya'y lumakad na kasama ng Panginoon hanggang sa hindi na sila naghiwalay sapagkat siya ay kinuha ng Panginoon. Kinuha ng Panginoon in the sense na hindi siya nakaranas ng kamatayan. Siya'y naglaho. Siya'y nawala at di na nasumpungan at siya'y kinuha ng Panginoon. Now mga kapatid, sa ganitong bagay, ang ating mga paraan ng pagtrato sa Espiritu ng Diyos na siyang ating kasama bawat araw ng ating buhay. Kagaya ito, mula ng isang mananampalataya ay mabautismuhan kay Kristo, siya at si Kristo ay pinag-isa. At mula noon, at ang Espiritu ng Diyos mula nang nanaan sa Kanya, ito'y mananatili sa Kanya. At sila ay, ito'y magiging daan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ng Espiritu Santo na ating tinanggap, siya ang aakay sa atin sa lahat ng katotohanan. Siya ang aakay sa atin. Siya ay kagaya siya ng kaibigan, wika ng banal na kasulatan. Ang ating Panginoon ay pinakita niya sa mga alagad. Sabi niya, hindi ko kayo tinuturing ko kayong mga kaibigan. Sabi niya, dahilan ng kaibigan ay pinapahayag niya ang kanyang lihim sa kanyang kaibigan. At ganoon ang kanyang ginawa sa mga alagad. Binuksan niya, dinisclose niya ang ilang mga bagay. And you know, sa ilang sandali ay gusto ko ring maintindihan natin, kahit man dito sa panahon ng ating bahay pananambahan, isang napakahalagang bagay, paano yung ating mga, alam nyo, sa mga panahon, may mga instances sa banal na kasulatan. Yung mga gesture ng isang tao, ito ay mahalaga sa ating Panginoon. Alam nyo, katulad ng isang lalaking lumapit sa ating Panginoon, malimit mapapansin ninyo ang mga taong lumalapit sa ating Panginoon ay lumalapit sila at lumuluhod. At sila ay sumasamo at pinapahayag nila ang kanilang mga pangailangan. At makikita natin yan, yung anak, yung isang lalaking si Jairus, siya'y nagsumamo sa Panginoon, lumuhod sa kanyang harapan, at kanyang hiningi at sinabi niya, ang aking anak ay iniwanan ko na nasa bingit ng kamatayan. At ang Panginoon ay gustong sumama sa kanya. So I mean to say, mga kapatid, ang ating mga gesture ay napakahalaga rin
sa harapan ng Panginoon. At kahit man, alam niyo ba na kahit man sa ating mga prayer life, ang ating mga gesture ay napakahalaga at naniniwala ko, hindi pa rin dapat mawala sa mga mananampalataya na iluhod nila ang kanilang mga tuhod. Na kung dating tayo ay nasa unang pananampalataya, ay merong pagpasok sa simbahan, ay merong luhuran doon at sila'y nakaluhod at nananalangin sa Diyos. At maaaring hindi natin ito ginagawa sa loob ng bahay panambahan, pero hindi dapat mawala ang ganitong klaseng gesture sa mga anak ng Diyos. Ang pagluhod, ang pagtawag sa Panginoon, sa panahon ng pananalangin, ang ganitong bagay ay isang paraan paano mo ibinababa ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, ang ganitong bagay ay isang paraan paano natin tinitreat ang ating Panginoon. Ang pagluhod ay pagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba at siya ay kinikilala mong mataas. Sa panahon ng mga gawain ay, alam nyo, ang responsibility sa panahon ng gawain ay wala lamang ito sa nangangaral ng salita ng Diyos. Ang pagkilos ng Panginoon ay nakasalalay ito hindi lamang sa mga ngaral, kundi sa buong kumakatawan sa gawain ng Panginoon. Kaya say amen to that. Yan ang buong katotohanan, mga kapatid. Dahilan, ang mga ngaral ay pwedeng maghanda. Ngunit, kapag ang recipient, kapag ang mga mananampalatayang crowd ay walang interest, mga kapatid, ang kawalan natin ng interest ay magpapahinto ng flow ng banal na Espiritu. It can quench. Alam niyo ba yung salitang quench? Kapag merong apoy, para hindi siya kumalat, anong gagawin mo? Bubuhusan mo ng tubig. So, yun ay isang paraan na yung nakakita ka na ng isang taong kausap mo na walang kagana-gana. Ewan ko kung magaganahan kang magkwento sa kanya na wala siyang ganang makinig. Na parang gusto niya lang matapos yung conversation niyo at parang laging nakatingin sa oras at parang gusto niya lang, hinaantay niya lang, okay na, maghiwalay na tayo. Our gesture ay napakahalaga kahit man sa gawain ng Panginoon. I hope, brothers and sisters, ay matutuhan natin ang ganitong bagay. Na, alam niyo, sabi ng banal na sulatan, Book of Matthew chapter 5, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kapag ang mga mananampalataya ay meron silang pagkauhaw, meron silang hunger, well, mga kapatid, hindi lamang ito nakasalalay sa mga ngaral, ito'y ang Diyos ang siyang kakatagpo. Ito'y ang Panginoon ang siyang nagbibigay at magkakatagpo. Minsan naalala ko sa panahon ni Branham, sabi niya, bakit nakakapag-operate ng malaya ang gift ng Diyos? Ito'y dahilan, may mga taong nananalangin, may mga taong nangangailangan. May mga taong nagsasabing, kailangan nila at sila'y sumasampalataya sa Diyos, then all of a sudden, na nararamdaman ng lingkod ng Diyos na yung taong yun ay merong pananampalataya. Well, I could say na kahit man sa ating pagkakatipon, kung nais natin ang pag-flow na malaya ng Espiritu ng Diyos, well, pumarito tayo na merong interest sa ating puso. Merong pagkauhaw.
sa mga salita ng Diyos. Merong interest na hindi lamang tayo na parito para magpatakbo ng oras, magpalipas ng oras, kundi tayo na parito, meron tayong bagay na maaaring hindi natin alam yung kailangan natin, hindi natin alam yung mga bagay na kailangan nating spiritual. Pero kung tayo nananalangin, tayo nagnanasa, and then, hallelujah, ang Diyos ay naniniwala kung kayang kumatagpo sa bawat isa. Alam nyo, isa pa sa pinakamahalaga na ang flow ng Espiritu, ang flow sa panahon ng gawain ay magpatuloy. Ito'y kinakailangan ng response ng mga mananampalataya. Kinakailangan ng response ng mga mananampalataya dahilan kung ang ating ang ating response ay pagpapakita ng ikaw ay naniniwala, ikaw ay sumasampalataya. At maaaring ikaw ay naniniwala at sinasabi mo, naniniwala naman ako. Well, hindi ba ang iyong pagsasalita ng amen, ang iyong pagsang-ayon sa salita ng Diyos, ang pagsasalita ng amen, ito ay isang bagay para ang flow ay magpatuloy. Pero kapag ang ilan ay hindi magre-response sa ganitong bagay, may maring iniisip natin na ito'y hindi mahalaga. But I believe, mga kapatid, naalala ko, sa panahon ng ating kapatid Barbanham, may mga panahon na sa panahon ng pagkilos ng Espiritu, may mga panahon na kanyang sinasabi, kailangan niyong iyuko ang inyong mga ulo. Huwag kayong ipikit ang inyong mga mata. At ang ilang mga bagay na hindi pagsang-ayon o pagkilos ng kakaiba ay minsan nakakapaghati sa Espiritu ng Panginoon. Now mga kapatid, binigyan ko ng diin ang ganitong bagay dahilan ito ay buhay natin sa loob at sa labas ng gawain ng Diyos. Ito'y mahalaga sa ating pag-treat sa ating Panginoong Hesus. Naitrato natin siya kagaya ng babae na nagbigay ng pahalaga sa ating Panginoon. Dumating, walang nagwe-welcome sa ating Panginoon, pero siya'y dumating na winelcome ang ating Panginoon ng pinakamahalagang bagay. Dinala niya ang pinakamahalagang pabango. Wala siyang dalang tuwalyang pamunas. Wala siyang dalang tubig. Ang ginamit niyang pangbasa ng paa ng Panginoon ay ang kanyang sariling luha. At ginamit niyang tuwalya ay ang kanyang buhok. At ginamit niyang langis ay ang pinakamahal na pabango na pinakita niya na ganun niya pinapahalagahan ang Panginoon. Well, makikita natin, kapag tayo ay nagkakaloob sa isang tao, yung kaloob na ibinibigay natin sa kanya ay nagre-represent ng pagkilala natin kung sino siya. Paano mo siya pinapahalagahan. Brothers and sisters, ang bagay na ito ay pagpapakita, let's treat Christ not as a thing, but as a person. Trato natin siya. Hallelujah. Paggising natin sa umaga, instead na hagilapin natin ating mga cellphone, bayaan muna nating patay ang cellphone at tayo makipag-ugnayan sa Panginoon. At manalangin at kilalanin siya. I know, ang ganitong bagay ay magiging daan ng kanyang kakaibang bagay na paggawa sa buhay ng mga mananampalataya at anak ng Diyos. At dito magpapasimula ang paglago natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung tayo nagnanasa, mga kapatid, kung tayo nagnanasa ng ating paglago, well, pasimulan natin na i-treat
ang ating Panginoon bilang isang person. Kagaya ng isang tao na kasama natin, na merong damdamin, merong nararamdaman, pwede mo siyang makausap, pwede mong ipahayag ang iyong damdamin sa Kanya, pwede mong ibulalas ang lahat ng mga bagay, at siya naman ay hindi parang tuod na walang response. Then, kung anuman ang sabi ng ating Panginoon, ask anything in my name, and I will do it. At siya rin naman ay tutugon sa bawat isa sa atin. So I hope, mga kapatid, sa uling maaraw nito, pinakita, kahit man si Apostol Pablo ay nagturo kay Timothy, na kanyang sinabi, upang mapag-alaman mo kung paano ka mamumuhay at paano ka kikilos sa bahay ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Sa oras na ito, tayo tumayo, mga kapatid. I hope ang bagay na ito ay makatulong sa ating buhay, paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. At ang pagmamahal na yan ay hindi lamang ito sa isang klase ng damdamin, kundi ito ay may papahayag at may papakita natin sa Kanya. Hallelujah. Witin natin yung simpleng awit at tayo manalangin. I love Him because He first loves me. Hallelujah. Hallelujah. At tayo witin ang awit na ito habang ating tinataas ang ating kamay sa Panginoon at kinikilala ang Kanyang pag-ibig na Siyang unang umibig sa atin. At kung bakit tayo iibig sa Kanya, bakit natin Siya mamahalin, ay dahilan Siyang unang nagpakita ng ganitong bagay. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Let's pray. Let's sing this song before we pray. Amen. Ating iko ang ating maulo, tayo tumulog sa panalangin. Dalangin ko sa huling araw nito ay patuloy tayong akayin ang Espiritu ng Diyos. At the more na handa tayong magpaakay sa Kanya, saka tayo Kanyang aakayin. Dahilan kailanman hindi Niya ibabiolate ang ating karapatan. Kung hindi natin papaubaya ang ating buhay, hindi Siya magte-take ng initiative para pakialaman ang ating mga kapasyahan at desisyon. Ngunit kung ating isusuko ito at i-invoke natin Siya, sabihin, Panginoon, pangunahan mo ang aking buhay. Panginoon, i-lead mo ako. Panginoon, kahit man sa mga desisyon na aking gagawin ay gusto kong Ikaw ang Siyang, hallelujah, magbigay sa akin ng kapasyahan. Tulungan mo ako magpasya. Tulungan mo ako makita ang tamang bagay upang ako ay magpasya. Dahilan ng tao ay minsan madali siyang magpasya na iniisip niya na ito ay mapapakinabangan niya. Ngunit ang lahat ng kapasyahan ay dapat kinakailangan ng liwanag ng Panginoon upang makita natin kung ano ang marapat na bagay. Hallelujah. Tayo tumulog sa panalangin ng Diyos. Sa oras na ito, Lord God, salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Aming dinadalangin, Lord, na hallelujah, mula sa panahong ito ay kilalanin ka namin. Hindi isang bagay, hindi isang puwersa, hindi isang lakas, hindi isang hangin, Panginoon, kundi kilalanin ka namin na Ikaw mismo
ay ang siyang kasama ng bawat isa sa amin. Bawat araw ng aming buhay ay maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo. Nalalaman mo ang lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kung paano si Apostol Pablo ay nagawa niyang ipangusap at sabihin, nais pa niyang makilala ka. I want to know you more, wika ni Apostol Pablo. I want to know you more in the power of your resurrection. Nais ka pa naming makilala, Panginoon. At Lord God, gagawin mo ito habang ang iyong mga anak ay kinikilala kanila. Hallelujah. Kinikilala nila ang Espiritong kasama ng bawat isa sa kanila ay ikaw mismo na siyang, hallelujah, umakyat sa langit at bumalik na nasa inyong Espiritu. O Panginoong Diyos, hallelujah. Lord God, dinadalangin ko ang bawat isa sa oras na ito na merong mga pagnanasa sa kanilang puso na maging, hallelujah, mas malapit ang kanilang buhay at ugnayan at ang paglago ng kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, nakayin mo ang bawat isa. Hindi kami pinapagalaw ng mga rules, mga do's and don't, ng mga bylaws. Lord, pinapagalaw kami ng Holy Spirit. Pinapangunahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. O guide your saints, Lord. Guide your church, O God. Hallelujah. At Panginoong Diyos, patuloy kang dumaloy na merong kalayaan sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. At kahit man sa bawat gawain sa lugar na ito, Panginoon, may you flow freely, Lord God. Hallelujah, mula sa luklukan tungo sa iyong mga lingkod, Panginoon, at patungo sa mga anak. Hallelujah, upang ang bawat isa sa amin ay totoong may matanggap na bagay. At kung kami man ay lumabas sa bahay panambahan, there is something, Lord, na merong ipinagkaloob ka sa amin, Panginoon, at merong bagay na aming maibabahagi. Hallelujah, sa iba rin naman, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ipagpatawad mo ang aming mga pagkukulang. Ipagpatawad mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. Ang aming mga pagkakamali, Lord. Ang aming pagtrato sa iyo. Ang kakulangan ng aming kaalaman, Panginoon, ay patawad mo, Lord. At mula sa mga panahong ito, O Lord God, hallelujah, kikilalanin ka namin, hindi isang kung anong bagay lamang, kundi ikaw mismo, Panginoon. Ikaw mismo, aming Panginoong Yesus. Ikaw mismo, hallelujah, at ang iyong ikaw na nasa inyong Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin. That Christ, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, that Christ may dwell in your hearts by faith, that He may strengthen you in your inner man. Hallelujah. At palakasin kami ng palakasin sa aming pagkataong panloob, Panginoon. Bless my brothers, Lord. Bless my sisters. Bless mo ang bawat isa. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon. O Lord God, isang mas mainam na paglilingkod ang mangyayari, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak sa oras na ito. Yan ang aking dalangin, Panginoon, para sa bawat isa. Isang mainam na paglilingkod, isang malapitan at mas lumalalim na paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Dahilan kinikilala ka namin ng aming pananampalataya ay hindi lamang isang relihiyon, hindi lamang makareliyosong gawain, kundi ito isang buhay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Tinatagubilin din naman namin, Lord, ang pagtatapos ng gawain ito. Hallelujah. Ng bawat isa, O Diyos, sa iyong pagpalain at iyong ingatan sa aming pag-iwalay at sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Mauwi sa iyong kapurihan ang iyong pag-iingat, Lord, ay sumama sa bawat isa amin. Kami na uwi sa malayo at sila na may iwan sa lugar na ito. O Lord God, ang iyong biyaya ay iyong iwanan, Panginoon, sa bawat isa. At Lord God, hanggang sa muli namin pagkakatipon, muli na ka namin inaasahang dadaloy, mangungusap, pagpapahayag, at gagawa ng iyong makapangyarihang gawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan.
Ito ang aming dalangin at ang aming pagpapasalamat sa maluwalhating pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palapan natin ang Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you and see you this coming Sunday. By the grace of God, ay magkita ulit tayo. Ang mga ating muling inaawit